Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito pong katatapos lang po kanina na hearing po ng budget po ng Vice President. Meron po siyang isang tanong doon na patukoy po mismo dito sa isang Makabayan Black representative, mga katambay, na si Rene Ko, mga kababayan. Ito po yung ginawa na ng Vice President, di po ba? Noong mga nakaraan, tinanong niya rin po ito kung ang isang yung PCO Undersecretary na si Claire Castro ay pinsan din o kamag-anak ni Franz Castro, ng isa pong Makabayan Black na convicted po ng child abuse, mga kabayan, na makakaliwang grupo umano. Ay ganun din po. Tinanong niya rin po, harapan po, tinanong niya po si Renico kung kamag-anak daw po o related kay Saldico na nagkakaproblema po ng napakalaki, lalong-lalo po sa kapirahan na ginawa po nila ng mahigit 3 taon noong 19 Congress. Meron pong patamat logic po yan, mga kababayan. Di po ba? Pakinggan po natin ang direktang tanong ng Vice President dito po sa Kabataan Party List na talagang malaking problema po sa napakatagal na panahon ng ating gobyerno, at hindi lang po gobyerno, pati po tayong mga magulang, pagka po nasama sa mga salot na ito umano, ay magkakaproblema na po ang ating mga anak. Pakinggan na po natin. Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Depende sa nature, Madam Vice President. Yes, magpinsan po ba si Congressman Ko ngayon tsaka si Zaldico? Ano po yun? Gusto ko Mr. lang Chair, I can malaman. answer. Are they relatives, sir? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Thank you, Madam Chair. Yan po, mga tambay. Meron pong patama yon, may logic po yun, kaya po nasabi ng Vice President yun. Hindi po ba? Nakita nyo po, sino po ba si Saldico? Mga tambay, si Saldico po ay pinangalanan po ng Vice President yan. Hindi po ba? Na 2 tao lang ang kumukontrol sa pera ng bayan. At una niya pinangalanan, si Tambaluslos na tinatawag niya ang speaker. At syempre po, itong si Saldico. Nagkatotoo po. Nagkatotoo. Lahat ng sinabi ng Vice President ay tama. Dahil yan po ngayon ang laman araw-araw ng balita rin. Ang pera ng taong bayan, natuklasan po kung paano po nila niwalang hiya at tinarantado umano at pinagdala-dala yata o dinala yata ang karamihan nito sa kanilang bolt umano, mga kababayan. Sa pangunguna po ni Saldico at ni Tambaluslos ayon sa Vice President. Kaya po niya ito na itatanong, ano po logic? Kung si Saldico, pinangalanan niya na kumukontrol ng pera ng bayan kasama si Tambaluslos, ito naman po si Rene Ko, ano naman po ang problema rito? Ito po ay malaking problema po ng mga magulang na katulad natin. Dahil ito po, saan po ito? Nasa kabilang panig po ito, mga kababayan. Ito po ay sumusuporta, mga kababayan, ang grupo ng Makabayan Black. Saan po? Sa makakaliwa. Sa CPP, NPA, NDF. Hindi po ba? Kaya po yung sinasabi ng Vice President, direct to the point po yun. Ano po ang logic dito? Mga salot umano. Mga salot. Salot sa ating bansa, sa ating mga anak, lalo-lalo pagka itong kabataan na ito umano, na sinasabing party list, ginagamit ang ating buwis para po i-brainwash naman ang ating mga anak. Para dito sa sinasabi nila nga ang ating mga anak daw po ay tumayo
sa sariling pag-iisip at kailangan maging malaya ang kaisipan at sa sobrang kalayaan ng pag-iisip ay pati tayong mga magulang ay sinusuwag na dahil po sa maling paniniwala nitong grupo na ito. Mga kababayan, ano po nangyayari sa ating mga anak? Pagka po ang ating mga anak ay talaga na brainwash nila, hindi po ba? Nawawala na po ng kinabukasan. Hindi po ba? Ano po nangyayari? Napagkikita mo na kung saan-saan, mga kababayan. Karamihan po ngayon, sila'y nasa rally. Hindi po ba? At isa pa, pagka minalas-malas, ay mapupunta ka pa sa bundok pagka minalas-malas ka, mga kababayan. Kaya dito po, mga kababayan, yung ginawa po ng Vice President, dalawa na po yan. Yung isang si Franz Castro at si Claire Castro. Pinangalanan niya na po yan, magpinsan. Ngayon naman po, relatives. Si Renico ng Kabataan Party List at si Saldico. Puro po ito may questionable at may anomalya pa pagdating sa pera ang mga tao na ito. Kaya nga po mga kababayan, wag na wag po nila at hindi po nila magugustuhan dahil markado po silang lahat sa Vice President. Yan po ang katotohanan niyan. Katulad po ng mga salot na ito na kumakalaban po sa gobyerno na pilit pinababagsak pa nila yan sa mahabang panahon. Pero sa gobyerno kumukuha ng enforcement, mga kabayan, pera sa taong bayan, pati enforcement nila para lumaban sa gobyerno, sa mga lalong-lalo itong mga kabataan na ito, sa mga anak pa natin kukuha ng enforcement ito. Ganun po kawawalang hiya itong mga tao na ito, mga kababayan. Kaya dito po mga kababayan, hindi po nila magugustuhan talaga. Hindi nila magugustuhan na ang Vice President ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Markado po silang lahat. Markado na po. Dahil alam na po ngayon ng mga Vice President kung sino-sino po sila na problema ng gobyerno, problema ng bansa. Itong mga politiko na ito at yung mga nagpapanggap na mga sinasabing makabayan daw sila. Pero sa katunayan, makabayad pala sila. Makabayad. Nababayaran po pala sila. At sa pinakamasakit na pangyayari sa ating buhay na napakahirap tanggapin, kumukuha na sila ng buwis sa atin, mga kababayan, niwawalang hiya pa nila ang ating mga anak. Yan po ang pinakamasakit na hindi kaya natin tanggapin. Napakasakit pong pangyayari yan. Kinukuha na ka na ng buwis ng mga walang hiyang ito, mga kababayan, pati po ang ating mga anak, pagka na brainwash pa nila, ay kukunin pa sa atin ng mga walang hiyang ito umano. Kaya ingatan po natin ang ating mga anak, mga kababayan. Bantayan po natin. Lalong-lalo po kung nag-aaral po sa mga state university, naku po, kailangan po bantayan po natin at talagang lagi po natin na susubaybayan ang ating mga anak dahil mahirap na po na maging katulad po nila, mga kababayan, ang ating mga anak. Delikado po. Lalo-lalo po mga kababayan, kung ang ating mga anak ay katulad po na nagsasalita ng ganito, na wala na pong respeto, mga kababayan. Pag hindi ka na nire-respeto ng anak mo at nag-aaral sa State University, matakot ka na. Matakot ka na, mga kababayan. Pag nawala na respeto sa ng anak mo at sinasagot-sagot ka na sinasabing hindi mo kami obligasyon. Hindi ka namin obligasyon. Delikado na tayo dyan. Pagka sumasagot na yan, obligasyon mo kami. Dahil kami, hindi namin ginusto na kami maging anak mo. Patay tayo riyan. Hindi po ba? Pagka sumasagot na ng mga sagot makakarsada yan at sagot makakaliwa. Delikado po tayo dyan. Kaya mga kababayan, bantayan po natin ang ating mga anak at mahirap na po na maging kamag-anak tayo ng mga taong ito katulad po ni Saldico at ni Reneco, mga kababayan. Binabalatan na po kasi sila eh. Yan po talaga ang tunay dyan, real talk. Binabalatan na po sila ng Vice President. Ibinubunyag na po ng Vice President ang mga totoong pagkatao nila at ang kanilang mga maskara, mga kababayan. Katulad po niyan, kasama niya dyan si Tinio. At yung sinasabi, nakanguwi pa.
Mga kababayan, delikado po yan. Pag naging ang Vice President, naging Pangulo, yan, sila De Lima, sila Trillanes na yan. Mga markado na po yan. Alam na po ni Vice President ang mga kalikaw na mga bitukan yan. Lalong-lalo rin yung nasa Malacanang na pinsan din daw po ni Franz Castro, si Claire Castro. Ayan, alam na po yan at alam naman po natin na mahusay gumamit ng confidential intel pa ng Vice President. Mga kababayan, tututukan niya po yan. Mga kababayan, dahil po ang presidente po ng bansa ngayon ay walang kakwenta-kwenta pong gumamit ng kanyang intel at confidential fund. Mga kababayan, wala po tayong napala dyan. Dahil dumami pa ng dumami ang salot ng ating bayan. Imbis na po ito'y tutukan ng kanyang confidential intel fund, dumami pa. Ngayon, mga kababayan, lumakas na naman po ang makakaliwang grupo dahil po sa galing ng intel at confidential fund ng Pangulo. Ganyan po katindi. Pero pagka ang Vice President na po naupo, asahan po natin at umaasa po tayo na itong grupo na ito, katulad po nito na ni Reneco at ng Makabayan Black, mga kababayan, katulad po ng panahon ni dating Pangulong Duterte, ay marami na naman po mababawas yan, mga kababayan. Tututukan po ng Vice President yan. Kaya isa-isa na po silang hinuhubaran. At syempre naman po, ang Vice President naman po ay dadaan pa po sa butas ng karayom yan. Dahil hindi naman po nila lulubayan yan. Hanggang hindi natatapos ang termino na tinatawag na presidente na bangag daw at gumagamit pa ng pulburon umano at ng coke umano, ay hindi naman po nila titigilan ng Vice President dahil ginagamit po ang asset ng gobyerno para po sa pagpapabagsak sa mga Duterte. At gamit pa po umano ito pong mga grupo na katulad po nila Reneco at Saldico na sinasabing kamag-anak at ng Makabayan Black. At syempre po, lahat po ng nagpakademonyo na mga buhayang politiko sa ating bansa. Magkakasama po yan. At syempre, nandiyan po ang mga media na pag-aari din po ng mga politiko, mga kababayan. At syempre, hindi rin magugustuhan yan ng mga oligarko, mga kababayan. Kasi, katulad ng ginawa ni dating Pangulong Duterte, ay magbubuwis na naman po sila. Kailangan na naman po nila magbuwis ng tama. Hindi po ba? Ganyan po ka-stricto po ang pamilya Duterte. Kailangan mo sumunod sa batas. Hindi ang batas ang susunod sa iyo. Hindi po ba? Kasi nangyari po sa atin ngayon Ang batas po ay kaya-kaya po nilang ang batas ay sumunod sa kanila. Hindi po sila susunod sa batas. Ganyan po ang nakikita po natin sa pinaggagawa po nila. Yan po mga kabayan, maraming salamat po. At hinuhubaran na po sila. At real talk po ang sinasabi ng Vice President. Markado na po sila. Sa taong bayan, alam na naman po natin yan, markado na yung mga tao na yan. Pero mismo ang Vice President ay mismo po harap-harapan po silang hinuhubaran ang kanilang mga maskara, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Shoutout po Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles, 5697, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Anijo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichiyoko, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po mga kabayan. Siyempre po, sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Thank you rin po sa inyo. At siyempre po, yung dasal po natin mga kabayan, pagsama-samahin po natin, na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at ang dating Pangulong Duterte. Siyempre po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa ating bansa sa lalong mabilis. At ganun din po mga kabayan, tayo po'y manalangin at tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.